kababalaghan sa bundok ng Bucegi, mga hindi maipaliwanag na kaganapan na nagdulot ng sari-saring paniniwala sa bansang Romania. Lalong sumiklab ang mga kwento nung di umano natagpuan sa ilalim ng bundok ang mga lagusan papasok sa isang kakaibang kuweba. Ang tila kathang-isip ay nagsimulang mabigyang liwanag. Ano ang natagpuan sa nakamamanghang kuweba na pati ang militar ay naugnay dito? Mga teknolohiyang extraterrestrial o base militar noong pangalawang digmaang pandaigdig, o marahil isang guni-guni ng mapaglarong imahinasyon. Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ng iyong pangunawa, sama-sama nating halungkatin ang kasaysayan at hanapin ang sagot sa katanungang, totoo ba? Ano ang natagpuan sa bundok ng Bucegi? Dahil sa mga anomalya sa bulubundukin ng Bucegi, katulad ng mga lindol na walang epicenter, kakaibang magnetic field sa lupain, at ang sinasabing enerhiya na nararamdaman ng mga umaakyat sa tinaguriang Gate to Heaven, nagka-interes ang maraming sangay ng pamahalaan, hindi lamang sa bansang Romania, pati na rin sa mga taga-ibang bayan. Noong taong 2003, ang pagsisiyasat sa kuweba ay nagsimula. Natagpuan ang 4 na lagusan sa paligid ng bundok at maliliit pang mga daanan sa bandang ibaba. Ang mga ito ay konektado sa isang malaking kuweba na mayroong mga maliliit na silid. Isa sa mga ito ay ang tinawag nilang projection room. Nababalot raw ito ng isang klaseng enerhiya na namamagitan na parang isang dingding. Doon nakita ang maraming mga higanting lamesa na 2 metro ang taas. May mga sulat na hindi mabasa at mga kakaibang hugis na umiilaw. Isa sa mga lamesa ay may tila buhanging ginto sa ibabaw. At nung sinuri ay napagalamang isang klase ng elemento na tinawag na monoatomic gold. Ayon sa mga eksperto, ang MAG ay di umano nakapagpapabilis sa paggaling ng mga kalamnan at kung ito ay gagamiting sangkap, giginhawang isa sa mga karamdaman at maaaring humaba ang buhay ng ilang daang taon. Ang mga silid ay may 5 lamesa sa loob. Ang iba ay may tila instrumento sa ibabaw nito. Nung ang mga eksperto ay dumaan sa tabi, isa sa mga lamesa ay kusang nagliwanag at nag-project ng mga imahe. Nagulintang ang mga nakatagpo sa kanilang nasaksihan. Tila kasaysayan ng buong mundo o isang koleksyon ng mga pangyayari sa buong kalawakan. Mula sa kaalaman hinggil sa pagsibol ng mga planeta at bituin hanggang sa pagdating ng unang buhay sa ibabaw ng daigdig. Mga impormasyon na may kinalaman sa biology, chemistry, cosmology, Egyptology at mga sinaunang sibilisasyon. Kung sino man ang dating naroroon, walang duda na ang mga ito ay interesado sa buhay at kamatayan ng sangkatauhan. Bukod doon, ang pinaka-nakamamangha sa lahat ng nakita ay ang kaganapan sa bagong tipan, katulad ng pagpako kay Jesus. Ano ang ugnay nito sa pangalawang digmaang pangdaigdig? Ang kwento hinggil sa Bucegi ay nagsimula noong pangalawang digmaang pangdaigdig. Buwan ng Nobyembre taong 1940 nung sumali ang bansang Romania sa tinaguriang Tripartite Pact, ang samahan ng mga Axis power. Kabilang dito ang bansang Italia, Japan at pinangungunahan ng bansang Germany. Bago sumiklab ang digmaan, ang Romania ay walang pinanigan. Pinilit nitong manatili bilang neutral hanggang sa isa-isang bumagsak sa kamay ng Nazis ang Europa at napilitang sumuporta ang Romania sa grupo ng Axis power. Sa kainitan ng labanan,
mga taong 1941, tumulong ang Romania sa pagsakop ng Germany sa mga lupain ng Soviet Russia. Sa panahong iyon, ginamit ng Axis power hindi lamang ang kakayahang militar ng Romania, pati na rin ang likas na yaman nito upang sustentuhan ang mga sundalo na nakikipaglaban sa mga Briton at mga Amerikano. Kaya nung matapos ang digmaan, nasalanta ang kalikasan ng bansa, kasama na ang mga balon ng langis at minahan ng ginto. Ito ang patunay sa History.com na pininterya ni Hitler ang silangan at nagpadala ng mga sundalo sa Romania. Ayon sa kasaysayan, gumawa ng base militar ang Germany sa bansa upang protektahan ang mga langis laban sa pangangkin ng Soviet Union. Sa huli, tuluyan ang napasakamay nito ang lupain sa buong Romania. Marahil mabubulabog ang iyong isip kung maririnig mo ng Third Reich o ang pamahalaan na nasa ilalim ni Adolf Hitler ay mahilig sa mga kakaibang paniniwala. Kung ngayon mo lang ito narinig, heto ang sabi ng Washington Post. Hindi raw kakaiba sa mga noong Nazis ang tinaguriang Raiders of the Lost Ark. Ayon dito, mahilig ang grupo sa mga mahika at kakaibang kahalaman. Marami sa mga general ni Hitler ang naniniwala sa immortality na dulot ng Holy Grail, sa mahika ng witchcrafts, sa itim na kaalaman ng Luciferianism, sa kakaibang teknolohiya ng anti-gravity machine at kung ano-anong mga kaalaman hinggil sa buhay at kamatayan ng tao. Ayon sa ibang ulat, nagkaroon ito ng malaking interes sa mga artifacts na pinaniniwalaang may taglay ng kakaibang kapangyarihan, lalo na ang kapangyarihang mabuhay ng walang kamatayan. Kung hindi ka makapaniwala, ito ang patunay sa New York Times na gusto raw ni Hitler na mabuhay ng walang hanggan. Dahil daw ito sa naranasan ng bata pa nang ang kanyang mga kapatid ay pumanaw sa murang edad. Ayon din sa ulat, takot daw itong mamatay ng maaga, kaya gagawin ang kahit anong paraan upang mabuhay ng walang hanggan. Ano ang kinalaman nito sa bundok ng Bucegi? Mayroong nagsasabi na ang mga kakaibang natuklasan sa Romania ay hindi gawa ng mga extraterrestrials, ngunit isang base militar ng mga Nazis. Ang kuweba sa Bucegi ang nagsilbing research facility noong pangalawang digmaang pangdaigdig. Bukod sa langis, pinagnasahan ng grupo ang ginto sa bansa, hindi dahil sa presyo nito, ngunit sa kakaibang gamit. Ayon sa paraan ng alchemy, maaaring gawin mula sa ginto ang monoatomic gold na pinaniniwalaang nakakapagpahaba ng buhay. Ang mga nakamamanghang kagamitan na natagpuan ay mga instrumento upang gumawa ng MAG. Marahil ang mga holograms ay ang abanseng teknolohiya ng Germany upang siyasatin ng iba't ibang impormasyon hinggil dito. Noong ikalawang digmaang pangdaigdig, ang bansang Alemanya ay ang may pinakaabanseng teknolohiya sa buong mundo. Kung nagdadalawang isip ka, ito ang patunay sa Business Insider na noong World War II, mayroong 6 na abanseng teknolohiya ang naimbento sa bansang Alemanya. Ayon sa ulat, kasama dito ang unang jet-powered bomber, ang tilt-rotor plane, at ang unang nakadiskubre ng nuclear fission, ang pagsabog na mas malakas pa sa atomic bomb. Lingid sa kaalaman ng iba, nang isa sa pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo ay pinanganak at lumaki sa Germany. Ito ay walang iba kung hindi si Albert Einstein. Siguradong tatayo ang iyong balahibo kung maririnig mo na isa sa mga unang nakatuklas ng monoatomic gold ay si Einstein. Kaya ang mga paglindol at kakaibang enerhiya sa bundok ng Bucegi ay marahil dulot ng mga eksperimento na ginawa ng matatalinong Nazis. Ang paghukay ay naging sanhi ng mga anomalya sa kapaligiran, katulad ng nakamamanghang gate to heaven. Ang mga holograms at kakaibang gamit sa kuweba ay ang mga advancing teknolohiya, marahil hindi ng mga aliens o extraterrestrials, ngunit ng mga Nazis.
Ayon sa CNET, ang kumpanya ng Boeing ay gumawa na ng tila pang Star Wars na force field. Bagamat ito ay pinagtatalunan pa rin, hindi masasabi na imposible ito noon sa talino ng mga Germans. Ano man ang katotohanan sa di umano na tuklasan sa bundok ng Bucegi, abansing teknolohiya mula sa ibang planeta o kakaibang talino ng tao sa lupa, marahil sa hinaharap, ito ay mabibigyang linaw at kabuluhan. Anong aral ang mapupulot dito? Ang kamatayan ay natural lang sa ikot ng mundo, kaya ang pagnanasa na mabuhay na walang katapusan ay talagang nasa puso at isipan ng sambayanan kahit na noon pa. Subalit upang makamit ang immortalidad ay malayo sa kamay ni naman. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Dahil mayroong mga naniniwala at marami rin namang naghihinala. Tunay bang malawak ang iyong pag-iisip? Ang tanong, totoo ba